iniimbestigahan na ngayon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang Chinese national na naaresto sa Makati City. O iba pa to ha. Ito ay matapos na mabuking na nagmamay-ari ng mga high-tech at military-grade gadgets ang naturang suspect na dati rin palang empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators. O ito yung POGO. Ayon kay PNP CIDG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, hinulian ng mga pulis ang suspect dahil sa ginawa nitong panunutok ng baril, ngunit nang arestuhin sa kanyang tahanan ay doon tumambad sa mga operatiba ang iba't ibang mga high-tech na gadget. Para saan yun? Equipment set na may circuit board, portable power station, military grade drone, high powered. Ano ibig sabihin ng military grade drone? Yung hindi na didetect? Yeah, yung drone, alam ko yung drone, pero yung hindi na didetect kasi military. So true and true, kumbaga parang mas ano siya, mas sharp, no? Mas sharp yung grade drone na high powered firearms at isang bundle ng tigi 1,000 piso na pera. O, di ba? Bakit wala akong Hindi, wala akong bed eh. Walang nakupit sa pera. Oo nga, wala akong bed. Ayun, meron tayong bed. Ayan. Sa salaysay ng suspect, tuloy lang natin nito. Nag-iisa lamang daw ito na namumuhay sa bansa, ngunit naging palaisipan ngayon sa mga otoridad kung bakit mayroon siyang ganitong uri ng mga gadget, kung saan siya ay nag-iisa. Spiya ka ba? Di ba ganun lagi tanong? Na? Pero hindi, pero ikaw nga as an individual, ikaw ba naman magtatago ka ng mga ganong klaseng gadget? Para saan mo gagamitin yon? Di ba? Yun ngayon yung tinatahak ng investigation. Dahil para saan mo gagamitin yung mga high-tech na yan, na gadget. Ilan sa mga nakumpiskang gadget na sabing Chinese national pa ay wala ang PNP. Oh, imagine mo, mas high-tech pa yung gamit niya kaysa sa PNP dahil wala. Hindi, ganun talaga, syempre. Pag gagawa ka ng kalokohan, kailangan mas ahead ka dun sa gagawan mo ng kalokohan, di ba? Kaya ito, yung mga kawatan, ganito eh. Dahilan kung bakit nagpasaklolo na rin na niya sila sa mga eksperto upang i-validate ang mga ito at alamin na rin kung ano ang kanyang operasyon na ginagawa dito. So, interagency na naman approach to, ang investigation. Diba? Tanungin natin yung immigration. Dapat alam din nila to. Kaugnay nito ay mahirap din ang komunikasyon sa pagitan ng mga pulis at suspect sapagkat hindi ito marunong magsalita ng wikang Ingles. Char. Ngunit, inamin nito na siya ay nasa 5 hanggang 6 na taon na nagtatrabaho sa isang POGO. Kaya yung focus talaga dyan sa mga POGO talaga, yung pagbuwag sa mga POGO, kahit na noon ay may nagsasabi dyan ng mga opisyal na nakakatulong sa atin, yung mga POGO, di ba? Bago totally i-ban sila dahil nakakatulong daw sila sa ating ekonomiya, maraming nabibigyan ng trabaho, malaki ang tax na binabayaran sa ating gobyerno, pero tingnan nyo naman kung paano nila wasakin yung ating bansa. Di ba? Kung paano nila gustong paano ba? Gawa ng illegal, no? O maging gawing parang haven, no? Ng illegal na transaksyon o kahit na anong negosyo yung bansa natin. I mean, ang POGO kasi hindi lang naman yan mga Chinese, ha? Mas marami lang ang Chinese. Pero ang POGO po, marami po yan. Okay? Maraming ibang bansa ang nandyan po. Maraming ibang nationality. Lilinawin lang po natin. So, wala tayong sinisingle out na siguro nagkakataon lang na halos puro mga Chinese yung naaaresto, kaya nagiging sentro sila ng issue, no? At talagang nakasentro sa kanila yung mga investigation.